Hello everyone! So, vacation time tayo. Papunta tayo ng Siargao. Right now, nasa airport tayo. Check-in counter. Binook namin tong flight namin last year pa. Sunlight ang new airlines dito sa Cebu. So, trinay namin kasi nag-boot sila dun sa SM City. So, mura lang yung pagbili namin ng ticket. Good for 4 na 7,000 plus yung bili namin. So, yun yung Sunlight. And then, meron silang free na banana chips tsaka water which we super appreciate. At tsaka sobrang gaganda at babait ng mga crew. Yan, papasok na kami inside the plane. Naghahanap kami ng seat number namin. So, ginaid kami nung flight attendant which we really appreciate her. Thank you, miss. And then yan, lumapag na kami sa paliparan ng Siargao. Maliit lang yung para siyang Maldives na airport. Yan. So, naalala namin yung Maldives airport. Yan. Welcome to Siargao! Papunta na kami sa binook namin na place. Nag-chat lang ako directly sa owner. So yan, strolling Siargao na kami niyan. So first stop namin is kakain, of course, kasi gutom na kami. Ito yung kay Joel Torre na na restaurant. So yan yung first day namin. Tinodo namin yung kain namin. Pero hindi masyado nagustuhan ng family ko yung food kasi yung kansi, favorite ko yon, sobrang tigas. Itong mga dahon na to, papunta yan ng comfort room. So, ito na nga, sinerve ng food. Ang in-order namin, kansi, which is super tigas. And then, masarap yung nila, chicken sisig nila, must try. Sabi ng anak ko, yung chicken niya, walang masyadong laman at hindi siya masyadong nasarap. So, after nga namin kumain, naglakad-lakad lang kami sa nearby places kung saan kami nag-check-in. So, ang name ng place namin kung saan kami nag-stay sa Siargao is Jacking Horse Homestay. Bale, ang may-ari nito is si Sir Rudy, the first generation surfer sa Siargao at nag-champion din siya. So, dinaanan namin yung coffee shop ni Andy. So, hindi na kami bumili doon or kumain doon kasi busog na kami. So, yes, malapit lang yung stinayan namin sa beach. So, naglakad-lakad kami doon. Tinignan namin kung saan kami pwedeng maligo. Since mabato dito sa malapit sa sinehan namin, we decided na maglakad-lakad pa para tignan kung saan kami pwedeng mag-swimming. So, first day namin to sa Siargao at in-enjoy lang talaga namin yung buong place. So, finally, nakakita na kami ng spot kung saan kami pwedeng mag-swimming at i-enjoy yung dagat kasi white sand at hindi masyadong mabato. Yung nakikita nyo, yan yung very popular na Cloud9 Bridge at tourist spot in Siargao. So, yan yung entire place. Naligo lang kami the entire afternoon tapos umuwi for dinner. So, yan yung sunset. Kung nakikita nyo, super nice. Yung mabato na dagat na yan, dyan nagsusurf yung mga surfer. Sa sa dulo niyan, ang lakas-lakas ng wave. Medyo expensive dito sa Siargao, so kailangan ka talagang maraming pera para to enjoy the place. So ito yung travel agency kung saan binook yung land tour namin. We pay 7,200 for a land tour. Good for 4 na yan. Super sulit naman yung land tour namin. So, ito yung sinehan namin. Ito yung room. Ito yung itsura ng room. Super simple lang siya. And you don't have to stay in an expensive hotel or resort kasi nga tutulugan mo lang naman yan. Most of the time, nasa labas ka. So, 3,500 per night ang rate nila. Good for 4 na yan. So, dinner time na nga.
At napili naming kainan ng dinner is ang Neverland kasi super nice ng place and I love the door kasi may spoon and fork siya. Door pa lang, gutom ka na. Yan, at hindi ko siya alam buksan. So, binuksan ako ni Kuya. So, yan, showing you the entire place sa Neverland na restaurant, na favorite restaurant namin dito sa Siargao. A must-visit place. So, ito yung tinutour ko kayo sa, sa buong restaurant. Yan, pinapakita ko yung mga yung mga furnitures nila at may nakita akong upuan na same color ng damit ko. So, talagang inupuan ko siya. Tapos yan, tingnan nyo naman yung entire place. So, relaxing. And talagang yung lugar pa lang mag-enjoy ka na. At lalo na pag natikman mo yung food, super sarap. So, yung in-order namin dito is lumpiang Shanghai, calamares, pork and chicken adobo. At saka yung in-order ng husband ko, akala ko sabaw, pasta pala siya, may nakapatong na tuna, which we super duper love. Ang sarap-sarap, ang sarap ng mga food nila. So yeah, dumating na yung mga food at kainan time, tikiman time. So ito na yung napasabi talaga kami na wow, ang sarap. Hindi kami gutom nito. Kasi kakakain lang namin doon kay Joel Torre na na restaurant. Tapos dinner namin to. And I must say 10 over 10 talaga siya. Kasi ang sarap ng food. So yung lumpia, yung calamares, meron siyang tomato sauce. Yan. Masarap siya. I-dip sa tomato sauce yung yung calamares. And then yung pork adobo at chicken adobo, sobrang tasty din, masarap. At yung in-order ng husband ko na akala namin sabaw, pasta pala, super sarap din. So yun nga yung nabayaran ko, 1,700 para sa mga super duper na masarap na pagkain sa Neverland. So kung pupunta kayo ng Siargao, try to drop by sa Neverland. So, sobrang busog na ako nito. And, sabi ng husband ko, ito yung best place na kinainan namin. So, yeah, in-enjoy lang talaga namin yung entire first day namin sa Siargao. Naglakad-lakad, kumain, at familiarize yung entire place. So yan, natulog kami ng maaga nito kasi bukas magla-land tour kami and ang pick-up time namin is 7 a.m. So natulog talaga kami ng maaga para magising ng maaga. 5 a.m. kami nagising for our land tour. So yun nga, 7,200 yung bayaran ko sa land tour. Good for 4 na yon. And then, dalawang main destination, Magpupungko at Sugba Lagoon. So, good morning, Siargao! Second day namin. At magbe-breakfast muna kami. Pero since wala kaming time, we decided na mag-coffee at brownies na lang kami. Breakfast at Bawod Restaurant. At ito na nga, dumating na yung namin, van para sa aming land tour. Yan. Papunta na kami sa first destination namin at yan si Kuya Troy, ang aming gwapo na tour guide. So first stop, Magpupungko. Sikat to siya dito sa Siargao, ang Magpupungko. Dito makita yung mga rock formation. Super na-amaze ako sa place na to, sa Magpupungko. Kasi yung water niya is talagang nasa ang baba-baba lang ng water niya. Pero kung pumunta ka doon sa blue water, yung kulay blue na water, malalim siya. So 3 feet to 12 feet. Yan, nagsiswimming na yung anak ko. Yan, tingnan mo naman mababa yung tubig dito. Tapos ang lakas ng wave doon sa sa dulo. Tapos dito malalim, itong malapit sa mga rock, itong blue color, ang lalim nito. 12 feet to. So
So yan, kumain kami ng anong tawag dito. Basta nag-crave yung husband ko yan at bumili talaga siya. Hindi siya nagpapigil. Sabi ko wag na kasi busog na kami. Kaka-breakfast lang namin. But hindi siya nagpapigil. Bumili siya at kumain na rin ako. So yan, second stop namin is Sugba Lagoon. Grabe, sobrang linis ng mga dagat nila, river, tubig. Super disiplinado ang mga tao sa Siargao. Sobrang linis ng place. So yan, pupunta kami sa Sugba Lagoon at kailangan namin mag-ride nitong bangka na to. So 20 minutes nga papunta sa Sugba Lagoon riding this bangka. Super worth it naman ang 20 minutes kasi super ganda ng place. As you can see. Tingnan mo yan. Nagko-connect ang seawater at fresh water. And finally, we're here at Sugba Lagoon. At wini-welcome nila kami at sinasabi nila, "Good morning and welcome to Sugba Lagoon!" At syempre, pumunta tayo dito para mag-pictorial at mag-video of course. At yan yung anak ko, tumatalo na siya dyan. Ayokong itry yan kasi hindi ako marunong lumangoy. Sobrang lalim ng lagoon na to. So, ang lola mo, nasa kilid-kilid lang, palangoy-langoy, hawak-hawak sa mga stairs. Yan yung husband ko, pa floating. Hindi masyadong malalim dito, so dito ako naligo. So, binibidyo ko sila habang nag-floating. Next stop is viewing deck kung saan may human drone at Maasin River and then Secret Beach. Ito yung last destination namin sa aming land tour. Super worth it talaga. So, dinner time, this time, barbecue na naman ang kinikrave namin. So, isa ito sa sikat na kainan dito sa Siargao. Kasi mura lang yung barbecue nila dito. Yung chicken nila, 120. Yung pork nila, 130. At sobrang dami pang mga choices ng food. And mura lang siya. At super duper busog ka na. Yan yung entire place. Marami ding mga turista ang kumakain dito. So, yun yung mga in-order namin. Sobrang sarap at sobrang busog. Good morning, Siargao! So, since maganda yung lights dito at umaga na, dito ako nag-outfit check. Ito yung attic ng Jack King Horse Homestay. At yan yung outfit ko for today. Since Sunday, ang third day namin sa Siargao, kailangan namin pumunta ng church, of course, para magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa amin every day. Pinaka-importante. At yan, next outfit ko, since mag-travel kami or mag-rent kami ng motorcycle para i-explore ang Siargao. So, nag-rent kami ng motorcycle. It's 500 per motorcycle. Then, whole day na siya. Next stop is Corvada, kung saan kami nag-lunch. Sikat din to na kainan dito sa Siargao kasi mura siya compare sa ibang kainan. So, ang in-order ko dito is yung favorite ko na kinilaw of course and spicy talong. Yung sa husband ko is pusit. Tapos yung sa anak ko na babae, si Nicole is lumpia. Yung kay Renzo, hindi ko alam kung ano yung on-order niya. This time, nag-swap kami. Sumakay ako sa anak ko na lalaki, which is super duper worry ako. Tingnan mo naman yung face ko. Kasi, hindi ko alam kung marunong ba talaga siya mag-motorcycle. Kasi hindi ako marunong mag-drive. So, ang next stop namin is Maasin River. Nabitin kasi kami yesterday sa land tour namin. Since side trip lang to, 30 minutes lang kami nagstay dito. So, super bitin. Hindi nakapag-swimming yung mga anak ko. So, binalikan talaga namin ang Maasin River para tumalon at mag-swimming yung mga anak ko. Pero ako hindi na ako nag-swimming kasi you know na ayokong nababasa. Char lang. So, next stop is supposed to be Secret Beach since nabitin kami, but we decided na sa Kanalua na lang kami mag-swimming. So, may entrance siya
na 100 pesos each at consumable na siya. So, we wanted to try a new place instead na bumalik sa Secret Beach since galing na kami doon during our land tour. We are supposed to stay at Kanalua till sunset. Then may bonfire sana sila. But malilate na kami. Need pa namin pumunta sa Afam Bridge. So sunset din yon. So we decided na umalis na dito sa place na to. At pumunta sa Afam Bridge. Kasi medyo malayo pa. From here going to Afam Bridge. So yun yung entire place. Super nice. Ang daming mga turista din na nagpupunta dito. So look at that, ang laki-laki ng place. So papunta na kami sa Afam Bridge at nandito na kami sa Afam Bridge. Grabe, sobrang daming tao dito. Parang lahat ng turista nandito para makita ang sunset. Yan yung pinuntahan namin dito, ang sunset. At syempre, sobrang daming pagkain na binibenta dito at hindi talaga kaya na hindi ka mag-try. So yung ibang pagkain doon, hindi na namin trinay. Kasi papunta din kami ng favorite barbecue place namin para kumain ng dinner. So, nandito na naman kami sa favorite place namin kasi mura lang ang food at super busog ka na. So, that ends our Siargao adventure. At nandito na kami sa Siargao Airport. Ayan. Sobrang napaaga kami kasi 5 a.m. ang pick-up time namin at before 5 a.m. dumating yung van. So, 300 per person yung van. At nandito na kami sa Mactan International Airport, Lapu-Lapu City. So, dyan nagtatapos ang aming Siargao Adventures. See you on our next one. Bye!